Magandang umaga mga ka-joiners, mga kapwa ko Pasigueño. Nandito po tayo ngayon sa Pasig Elementary School Gymnasium at meron po ditong distribution ng incentive for Pasig Scholar College Honor Graduates, Batch 1 and Financial Assistance for Bar and Board Licensure Examinees 3rd Quarter. Dadaluhan po ito ni Vice Mayor Dodot Jaworski, ni Mayor Vico Soto at ni Consi Simon Tantoco at si SK President Casey. Yan, nandito na po si Vice Mayor Dodot Jaworski. Our recipients will receive the following incentives. Valedictorian, 5,000 pesos. Valedictorian, 10,000 pesos. And for our bachelor's degree, cum laude, 20,000 pesos. Magna cum laude, 25,000 pesos. And summa cum laude, 30,000 pesos. And for our financial assistance for our examinees, they will receive 10,000 pesos. Kaya palakpakan din yung mga sarili. Palakpakan din natin mga magulang, mga guardians, at sa lahat ng lumayong magulang, at mga nagpamana ng katalinuhan. Ayan. So without further ado to our city officials, let me introduce you to our recipients. So kapag tinawag ang inyong licensure exam, kapag tinawag ang inyong honors, tatayo po tayo at bibigyan natin ng masigabong palakpakan. Ano po, gusto ko po ibalita sa ating mga city officials at i-dance na nila Latin honors na board examinee pa, top-notch pa. Di ba? Yung hanggang award. Ayan, sige, so let's start with our board examinations. We have 26 civil engineer, 37 criminologists, food technologists, 11 mechanical engineer, 5 bar and knowledge persons, 8 registered electrical engineer, 3 social worker. Ito mga kapwa ko, 76 psychometrician. Last but not the least, 160 professional teachers. For our honor graduates, associate's degrees, 1 salutatorian. For bachelor's degree, 468 cum laude. Cum laude. 122 summa cum laude. All in all, we have a grand total of 600 honor graduates and 332 bar and board examinees. Once again, we are pleased to welcome you to our event. So today we celebrate a milestone by awarding financial incentives to honor your hard work and inspire you to continue to strive for greatness. Joining us this morning our esteemed city officials, whose unwavering support for the programs of the scholarships and awards section ensures recognition and encouragement for our outstanding Pasigueño students. So to further give us words of inspiration, we have here our city officials. Sino po gusto nyo mauna? Ayan po. So I think let's start with Miss Lindsay Gutierrez po. Let's give her a round of applause. Magandang araw po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Ayan. So very proud po kami sa inyong lahat. By the way, ako po si Casey, ang SK Federation President of Pasig and also the SK Chairperson of Barangay Pinangbuhanan.
to the whole Philippines. So congratulations once again, and mabuhay po ang Kabataan Pasigenyo. Thank you so much po, SK President Luis Casey Gusto. So next up po, trending siya sa Facebook dahil sa napakagandang mga programs na pinupose. At siguro ang ilan sa inyo may kinabanggit daw po. So let us welcome the chairperson of the Committee on Education of the Sangguniang Lungsod ng Pasig, Councilor Simon Tanto. Maraming salamat po, of course, sa pagbati sa ating Mayor Nico, Vice Mayor Dodon, kay God's Casey. Siguro itong incentives na ibibigay ng LGU ngayon, simbolo lang po ito ng appreciation namin sa achievements ninyo. And naniniwala naman tayo na umpisa pa lang po ito, marami pa po tayo sa future natin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. And again, congratulations po. And good morning po to everyone. Thank you so much po, Councilor Simon. So next up po, let us welcome Vice Mayor Dodon Jaworski. Sa ating buting Mayor Vita Soto, kay Councilor Simon Tanto, kay Councilor SK President Casey Castillas, of course, kay Attorney Cathy Domain, and sa Education Department, of course, sa ating lahat, mga nagtagumpay sa inyong lahat sa magandang umaga po. Ladies and gentlemen, especially, hindi tayo ngayon matatanggap mula sa ating lungsod naman. Pero ito po ay isang celebration ng inyong naabot sa buhay. We are truly, ito from the bottom of my heart, we are truly proud of each and every one of you. Sa inyo. We are truly proud of each and every one of you sa inyong nakabot sa araw na ito. When I look around, medyo napapansin ko na parang mas maraming kababaihan ang nandito ngayon kaysa sa mga lalaki. Natin ngayon, ang dami yung nating frustration na nakikita sa national government, di ba? Nakikita natin yung katiwalian, nakikita natin yung problema, yung tinutulak natin dito good governance sa ating yung Pasig champion natin, si Mayor Vico, of course. Nakilala na ang Pasig dahil sa good governance, di ba? May bakit ko pinikwento ito kasi alam nyo, marami din tayo mga achievers katulad ninyo. Ang primary goal nila sa buhay ay, siyempre, para sa tinuturo natin, umangat tayo sa antas ng ating pamumuhay. Yun ang nasa puso natin. Na gusto natin, umangat natin, mag-graduate, maging professional, para kumanda ang buhay nila. Pero, pag-umpisa natin, ang bawat anong event, katulad ng event na ito, ano muna ginagawa natin para tayo mag-umpisa? Inumpisa natin sa dasal. Tama ka? Kasi siguro alam natin lahat kung wala ang Panginoon, wala naman tayo makapot sa buhay. Ang pangalawang ginagawa natin, ano? Kumakanta tayo na lupang iniwan. Saan natin nilalagay ng ating mga kamay pag tayo kumakanta para sa ating pandig? Sa ating dibdib. Hindi natin nilalagay sa ating bulsa. Hindi natin nilalagay sa ating utak o isipan. Nilalagay natin sa ating dibdib. Ano po ibig sabihin niya? Ito po ay paalala na tayo lahat bilang mga Pilipino ay meron po tayong responsibilidad sa ating bayan. Hindi lang trabaho ang meron dito ang magmahal sa bayan. Hindi nilang trabaho ang magtulak ng mabuting pagkagobyerno. Pero bilang mga Pasigenyo, bilang mga scholar ng ating bayan, bilang mga Pilipino, dapat po natin ilagay sa puso at isip natin na meron tayong responsibilidad na magpambag para pagandahin ang ating bayan. At ito sana ang mensahe ko sa inyo sa araw na ito. Napagtanggap ninyo ng konting pabuya mula sa ating gobyerno, hindi lang mula sa ating mga politiko. Ito po ay pera galing din sa pawis,
achievements, ito sana ang maging inspirasyon ninyo na hindi na magpayaman para sa ikabubuti ng kinabukasan ng inyong mga pamilya. Pero sana gawin mo ito na maging parte ng inyong pangarap ay maingat natin ang ating bayan. Kasi kung tayo ay magsasama-sama at kung tayo naniniwala na kaya natin lahat magkapagpapag, mas mapapabilis ang pagkasenso, hindi lamang ng isang tao, ng isang pamilya, kundi ng ating bansang Pilipinas. So, sa ating mga nagsipagtapos with honors, sa ating mga board passers, we are truly proud of your achievements. Dream higher, aim higher, at dito po inyong laman na pangalan para suportahan ang inyong mga pangalan sa buhay. God bless you all. Magandang umaga. Thank you so much for that very inspiring message. Excited na ba kayo sa susunod na magsasalita? Ayan, so without further ado, let us welcome our Mayor, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po tayong lahat? Mabuti. Yung mga nasa taas, okay lang po ba kayo? Narinig nyo naman po kanina po ang sounds natin. Nakakatuwa po. Nandito po tayo sa mga bar and board. Nasa mga bar and board examinees po natin. Matapos na pati yung mga magte-take pa lang. Ayan, good luck po sa inyong lahat. At syempre, proud na proud po tayo sa ating mga bagong nagsipagtapos with Latin honors. Nasaan po ang mga honors natin? Taas po ng kamay. Natin ngayon, ang dami yung nating frustration na nakikita sa national government, di ba? Nakikita natin yung katiwalian, nakikita natin yung problema, yung tinutulak natin dito yung good governance sa ating yung past champion natin, si Mayor Vico, of course. Nakilala na ang pasok dahil sa good governance, di ba? May bago ko pinikwento ito kasi alam nyo, marami din tayo mga achievers katulad ninyo. Ang primary goal nila sa buhay ay, siyempre, para sa tinuturo natin, umangat tayo sa antas ng ating pamumuhay. Yun ang nasa puso natin. Na gusto natin, umangat natin, mag-graduate, maging professional, para kumanda ang buhay nila. Pero, pag-umpisa natin, ang bawat anong event, katulad ng event na ito, ano muna ginagawa natin para tayo mag-umpisa? Inumpisa natin sa dasal. Tama ba? Kasi siguro alam natin lahat kung wala ang Panginoon, wala naman tayo makapag sa buhay. Ang pangalawang ginagawa natin, ano? Kumakanta tayo na lupang hinira. Saan natin nilalagay ng ating mga kamay pag tayo kumakanta para sa ating pandig? Sa ating dibdib. Hindi natin nilalagay sa ating bulsa. Hindi natin nilalagay sa ating utak o isip. Nilalagay natin sa ating dibdib. Ano po ibig sabihin niya? Ito po ay paalala na tayo lahat bilang mga Pilipino ay meron po tayong responsibilidad sa ating bayan. Hindi lang trabaho ng Mayor Vico ang magmahal sa bayan. Hindi nilang trabaho ang magtulak ng mabuting pagkagobyerno. Pero bilang mga Pasingenyo, bilang mga scholar ng ating bayan, bilang mga Pilipino, dapat po natin ilagay sa puso at isip natin na meron tayong responsibilidad na magpambag para pagandahin ang ating bayan. At ito sana ang mensahe ko sa inyo sa araw na ito. Napagtanggap ninyo ng konting pabuya mula sa ating gobyerno, hindi lang mula sa ating mga politiko. Ito po ay pera galing din sa pawis, dugo ng kapwa niyong Pilipino, kapwa niyong taxpayer na naghahanap ng magandang buhay. Pero hindi natin pwedeng inasa naman sa ating pamahalaan ang pagkakataon na magpapag tayo sa bayan natin. Kayo mismo ang solusyon para gumanda ang kinukasan ng Pilipinas. Tandaan mo. So with your talents, with your achievements, ito sana ang maging inspirasyon ninyo na hindi na magpayaman para sa ikabubuti ng kinukasan ng inyong mga pamilya.
Pero sana gawin mo ito o maging parte ng inyong pangarap ay maingat natin ang ating bayan. Kasi kung tayo ay magsasama-sama at kung tayo naniniwala na kaya natin lahat magkapagpapag, mas mapapabilis ang pagkasenso. Hindi lamang ng isang tao, ng isang pamilya, kundi ng ating bansang Pilipinas. So, sa ating mga nagsipagtapos with honors, sa ating mga board passers, we are truly proud of your achievements. Dream higher, aim higher, at dito rin po inyong laman na pamalan para supportahan ang inyong mga pangarap sa buhay. God bless you all. Magandang umaga. Thank you so much for that very inspiring message. Excited na ba kayo sa susunod na magsasalita? Ayan, so without further ado, let us welcome our Mayor, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po tayong lahat? Mabuti. Yung mga nasa taas, okay na po ba kayo? Narinig nyo naman po, kanina po, sounds natin. Nakakatuwa po. Nandito po tayo sa mga bar and board. Nasa mga bar and board examinees po natin. Matapos na, pati yung mga magte-take pa lang. Ayan, good luck po sa inyong lahat. At syempre, proud na proud po tayo sa ating mga bagong nagsipagtapos with Latin honors. Nasaan po ang mga honors natin? Taas po ng kamay. Ating SK Fed Press, si Casey. Kaya alam po nga importante, tuloy-tuloy na po ang program natin. Kaya hindi ko na po masyadong nakakabaan din ang aking mensahe. Pero siyempre gusto mo rin po din yung pagkakataon para mabati kayo. Bigay ng konting mensahe. Bilang kayo po, lagi naman po natin ito naririnig, pero sana hindi lang basta naririnig, kundi talaga isa isip, isa puso, pati sa buhay po natin na tayo bilang mga kabataan, kayo bilang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Sana hindi lang ito basta mga katagap na narinig lang natin, pero sana talaga isa buhay po natin ito. Dahil, alam nyo, nakikita naman natin hindi sa balita, araw-araw, may hindi ka nais-nais na balita, may mga masasamang balita, hindi naman nawawala yan sa buhay. Pero minsan, pakiramdam natin parang bang lumalala. Hindi natin alam kung lumalala ba talaga, pero minsan yung dating sa atin. Hindi maganda yung mga nababasa natin sa dyaryo, sa TV na mga panahon, o sa social media. Talaga yung mga na-highlight sa panahon ngayon. Ang tanong, ano ba magbabago to? Paano ba magbabago ang ating lipunan? Paano ba magbabago ang ating gobyerno? Paano ba gaganda ang ating lipunan? Paano ba gaganda ang ating gobyerno? Paano ba natin mararating ang mas mabilis naman at mas inklusibo na makunlad sa ating bayan? Dahil yung mga kasabayan natin noon, parang napag-iwanan na tayo. Tingnan nyo lang po mga ekonomiya ng mga bansa sa ASEAN, mga ibang ASEAN country, parang hindi naman natin sinasabi na puro masama yung balita, pero pag kinumpara natin, mas mabilis, nakita natin, mas mabilis silang makaraptada. Ang tanong, ano pwede natin gawin bilang mga mamamayan? At sa totoo, yung mga nakakausap ako, lahat ng paggamit yung small group setting. Pag may mga nakakausap akong negosyante, pag may mga nakakausap akong mag-aaral, student council na, ibang grupo, ang laging tinatanong sa akin, ang unang tinatanong sa akin, ano ba pwede natin gawin? Bilang individual, ano ba pwede kong gawin? Lagi yan ang tinatanong sa akin, ngayon, kaya nakikita natin, sige, hindi natin sabihin, ang dami natin narinig, ang dami natin sinasabi din, ano ba pwede natin gawin? Kayo po, nandito, nakaupo ngayon, kayo po ang kinabukasan ng ating bayan at hindi lang basta kayo ang kinabukasan, kayo ang mga susunod na profesional sa inyong mga larangan. Malaki ang responsibilidad ninyo, malaki ang tungkulin ninyo sa ating bayan. Siyempre, una sa lahat, iniisip nyo inyong sarili, inyong pamilya. Tama naman po yun, unahin nyo po inyong pamilya. Maghahanap kayo ng trabaho, o baka yung iba sa inyo, mga nagtatrabaho na rin. Siyempre, yung unang responsibilidad natin sa
ating mga pamilya. Lalo na sa hirap ng buhay, siyempre, yung muna natin isipin, sa sahod ako, kailangan tulungan ko ang nanay ko na may sakit ito. Siyempre, una ang pamilya. Pero sana huwag din natin kalimutan ang ating tungkulin sa ating bayan. Huwag natin kalimutan na yung mga magandang gusto natin, sana parating natin bilang isang bayan, hindi po yan mararating na dahil lang may magaling kang leader. Dito na lang sa ating lungsod, yung mga pagbabagong simulan natin ng 2019, hindi po biro, hindi po madali. Pero hindi po nagawa yan, yung mga hakbang natin para sa transparency ng pamahalaan, yung mga hakbang natin para labanan ang korupsyon, ang laki na napagtagumpayan natin dahil na sa city level. Pag tinignan natin ang datos, numbers, ang pondo ng city natin, hindi ko may tatanggi. Yan po yun. Nagawa po natin ang pagtagumpayan natin. Pero, ang importante ay punto natin dito, hindi yan kaya, hindi yan napagtagumpayan, hindi yan nakamit ng ating lungsod nang dahil sa mayor lamang. Hindi po, opo, may bahagi po ako doon. Pwede po sabihin na nanguna ako doon. Opo, papayag ko lang po ako yun ang sasabihin ninyo. Pero, kung sasabihin nyo na ako lang yun, hindi po ako papayag. Dahil hindi ko po yan nagawa na ako lang mag-isa. Alam nyo, dahil sa Pilipinas, dami na natin nakita meron na nakundi. Pero sa mga naunang taon, hindi ko alam kung naalam. Minsan parang nakakalimutan natin eh. Dati na, may nakundi na nga na dating presidente. Di ba? Alam na natin to. May nakundi na dating mga opisyalis. Pero ano nangyayari? Magkakaroon naman ng issue. Galit na galit ang mamamayan. Isang buwan, isang taon, galit na galit ang mamamayan. May mangyayari, may makukulong, may makukulbin. At tama naman yun. Pati ngayon sa mga nangyayari, di ba? Sana makulbin, sana makulong talagang ng mga may sala. Alam naman natin yung tama naman po yun, dapat mangyari yun. Pero ang tanong, gaya ng mga nauna ng sa PIDAPS ka, lahat ng mga nauna ng kontrobersiya, corruption scandal, at mangyayari pagkatapos nyo. Yung mga nangyayari noon, mga naunang taon, may nakundig naman eh. May nakundig. Pero pagkatapos ng ilang taon, para bang nagkakalimutan na ulit, wala na. Balik tayo sa dating gawin, balik tayo sa lumang panagaan. Kaya ang tanong, ano ba talagang solusyon? Ano bang pwede natin gawin para pagpanahon din naman at para ng mga susunod na generasyon na matigil na yung mga ganong klaseng karakter na yung pagmulat sa atin tuloy-tuloy na at inklusibo walang maiiwan. Paano ba natin palalakasin ang mga institusyon natin? Paano ba natin papabuhin yung kultura natin para hindi na normal yung korupsyon, yung good governance, mabuting pamamahala, transparency, accountability, yun na yung normal, imbis na korupsyon. Paano ba natin gagawin yun? Opo, malaki ang bahagi, malaki ang papel natin mga leader. Pero ang totoo, mangyayari lang po ang lahat ng yan kung ang bawat isa sa ating mamamayan ay magtatrabaho, ang bawat isa sa ating mamamayan ay magsusumika para tuluyan ng pabuhin ang mga kalakaran at kultura natin sa gobyerno, sa ating lipunan. Ang sinasabi ko lang po, we all have a part to play. Lagi ko pong ginagamit na halimbawa. Sabihin natin, trivial na halimbawa. Pwede sabihin, maliit na bagay. Pero sa totoo, hindi. Lahat naman tayo nakasa, iba siguro sa inyo, nagmamaneho, iba nakasakay na sa isang sasakyan na pinara ng pulis, ng traffic enforcer. Pribadong sasakyan man yan, bus, MX, UB, jeep, motor, yun pa. Pinara yung mga driver. Anong unang papasok? Anong unang papasok sa isip ng isang driver dito sa Metro Manila, lalo na sa Pilipinas? Unang isipin ng traffic ng driver, nako, ito na yung buhaya. Kukutungan na kami doon. Sana hindi siya nagbibigay, sana hindi siya nagbibigay ng pabulas o ng lagay. Pero aminin natin na hindi, ako bilang ng mamaneho, sumasagi yun sa isip ko. Hindi ko siya ginagawa, pero naiisip ko pa rin siya. Pero kunin mo yung parehong driver na yun.
Dalhin mo siya sa Singapore. Same person, same driver, na dito magkakabot sa traffic enforcer o kahit pa paano naisip na yun. Dalhin mo yung driver na yun, dalhin mo siya sa Singapore. Dalhin mo siya sa Los Angeles. Dalhin mo siya sa London. Mag-iisip ka ng driver na yun na mag-abot sa traffic enforcer sa police. Hindi. Bakit? Alam nangyari sa pag ginawa niya yun. Alam niya hindi mo tanggap-tanggap yun sa mga lugar na nabanggit natin. Pero dito, pag nahuli ka ng enforcer, inabutan mo ng 200, 500. Pagdating mo sa trabaho, pagdating mo kung saan ka man papunta, di ko kwento mo ba sa kaibigan mo? Hindi siya nakakahiya kasi normal siya. Totoo yun. Maliit na halimbawa ko ito. Pero ang totoo, yung korupsyon, yung mga hindi magandang bagay na ito, talagang nakakagat na sa ating lipunan, sa ating kultura mismo, hindi lang sa gobyerno. Kaya kung gusto natin matigil yung pinakamalalaking uri ng korupsyon, simulan natin sa mga maliliit na bagay. Siguraduhin natin na sa panahon natin, hindi nakatanggap-tanggap ang mga bagay na ito. Siguraduhin natin na ginagawa natin ang tama. Bilang mga accountant, siguraduhin natin na tama yung dinideklara natin sa ating mga libro. Bilang mga engineer, private man o public, pag gagawin ninyong proyekto, magsalita kayo pag nakita ninyong substandard ang pinapagawa. Sa mga teacher, i-inculcate natin ang mga magdamang values sa ating mga mag-aaral. At kung yan po ang gagawin natin sa ating mga larangan, iba't iba tayo ng responsibilidad, iba't iba tayo ng magiging trabaho. Pero kung gagawin po natin ito, asahan po natin pagkatapos ng 10 taon, pagkatapos ng 20 taon, magpubunga ang ating mga effort. At baka magulat na lang tayo na ang layo-layo na narating natin bilang isang bayan. Kayo po ang susi para mangyari ang mga bagay na ito. Kayo ang susi para sa isang mas magandang Pilipinas. Huwag niyong maliitin ang inyong bahagi dito. Kayo ang susi para sa ikagaganda ng ating bayan. Kaya ngayon pa lang, pinasasalamatan ko na kayo, i-congratulate ko na kayo dahil alam ko po na bilang kayo ang best of the best. Kayo magiging mga profesional, sigurado po ako. At siguro pagkatapos ng ilang dekada, we will all look back and see mga pinaghirapan natin, mga pinagsikapan natin, mga pinaglalaban natin na magagandang pagbabago sa ating lipunan, sa ating gobyerno, sa kanya-kanya mga larangan. Dito na siya makakabaan. Maraming salamat po sa inyo. Congratulations sa inyo. Pasensya na kung medyo siguro sa mga ating mensahe. Ano naman na siguro papunta dito, hindi maganda yung mga balita na nakita ko sa Facebook at sa ano, kaya talagang gusto ko lang yung mensahe. Pero bilang pagtatapos, siguro para ma-encourage din tayo. Okay na po ba? Ano oras ba? Okay na po, may isang kwento na po ako. Oh, good. Masabihin nyo masyadong seryoso yung mensahe ko. Nice yan. May kwento ako para ma-encourage din po, lalo na yung mga magte-take ng mga exams. Yung mga nakapasa, okay na po kayo. Pero yung mga magte-take pa lang, alam nyo na po akong kakasigan talagang importante magpupursige tayo. Yung minsan may mga kaklase ako doon na sila yung valedictorian, yung first honor, yung grade school, hanggang high school, college, tapos ng law school, may mga bumagsak. Talagang parang hindi mo parang talagang devastated. Pero sa buhay mo, imposible na walang failure. Imposible na tagumpay araw-araw. Darating ang punto na may failure tayo. Meron po akong isang kaibigan. Unang take niya ng bar exam, pangarap niya sa buhay maging abogado. Bumagsak po siya. Iyak siya, ilang buwan ka na po yan, ilang taon ka na po yan, nagpakahirap, tapos bumagsak. Pero sabi, sige, take ka ulit. Pangalawang take niya ng bar exam, 74 ang grade niya, 75 ang passing. Isa na lang. Bumagsak siya ng 1 point. Yun talagang gusto niya ng sumuko. Diyak siya ng iyak.
Hindi niya na alam kung anong gagawin. Nag-iisip na siya ng ibang career. Siguro mga 1-2 buwan, hindi siya lumalabas ng bahay. Napakalungkot. Gusto niya nang sumuko. Pero sabi niya, hindi. Itong pangarap ko. Magpupursige ako. Parang siya ulit. Ilang buwan ulit. Review. Talagang tinulo niya na. Alam niyo po ba, maniwala kayo hindi. Sa pangatlong take niya ng bar exam, hindi na po siya pumasa. Siya po ay nag-number 1 sa bar exam. Pero bago po kayo pumalambak, number 1 po siya in alphabetical order ababa at natin. Kaya mga kaibigan, dumating ang tayo sa mga vendor inside. Tapos tayo sa tagumpay, magpursige lang po kayo, makarating po kayo. Maraming salamat po. Galing mo! Once again, thank you so much to our Mayor Vico Soto. Ang galing mo, Mayor! Once again, let us give each other a round of applause. We are very proud of each and every one of you. So before we conclude, once again, we would like to take the presence of our city officials and sa lahat po na umattend. So ayun po, so we wish you all the best to your future endeavors, professionals. Includes our program, so a great day to everyone. So before we end, we invite everyone to please stand para sa isang photo opportunity with our city officials. Sabang ako. Salamat! Sige po, pag-press ko na ng press. Sige po. 1, 2, 3, smile. Sige po, balik po tayo sa ating sige po, sige po, lahat po tayo, pakilabas po ng gold. Ayan po, at kung alam niyo po ang inyong number sa master list, pakisulat po dun sa inyong papel. Pakisulat sa upper right corner kung anong number kayo sa master list. Kung hindi po alam, okay lang din po. Pero much better po maisulat na po natin. Sige, salamat! Ayan, congratulations sa lahat ng mga nagsipagtapos with honor, sa mga nakapasa sa board exam, bar exam, at good luck sa mga board examiners. Sige na, punta na kayo! Sige na! Ate! Di, punta natin! Sige po, dito po kayo lumapit sa table number. I-double check niyo po ulit.
hanggang dito na lang po muna ang ating vlogs. Maraming salamat po sa panonood at ingat po ang lahat. Bye!